Let me repeat, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. Ang taong bayan na po ang humusga kung nakinabang ba ang Pilipino sa ginawa niyang strong stance against illegal drugs nung panahon niya bilang Pangulo. Yan ang isa sa kanyang pinangako. 2016, yan ang kanyang pinangako sa Pilipino. Gusto ko lang pong sabihin sa ating mga kababayan. Ginawa po ito ni dating Pangulong Duterte. 2016, pinangako niya, sabi niya, susugpuin ko ang illegal na droga. At ang nakikinabang po dito, ang mga anak natin, mga kamag-anak natin na hindi po nasasaktan, hindi nababastos umuwi sa kanilang mga tahanan. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang durugista po ang takot. At ayaw nating mangyari na ang durugista ang maghasik ng lagim at matatakot na pong umuwi ang ating mga kamag-anak sa ating mga pamamahay. Alam mo, ang ayaw ko pong mangyari na ang taong bayan po ang takot maglakad sa gabi. Dapat po ang kriminal, dapat po ang drug addict ang takot maglakad sa gabi. Hindi po yung ordinaryong mamamayang Pilipino na gusto lang po tahimik ang buhay na makakauwi po ang kanilang mga anak. Karapatan po natin mabuhay ng tahimik na nakakauwi po ang ating mga anak. Huwag naman sanang palakasin ang loob ng mga drug addict. Ang nangyayari ngayon, lumalakas po ang loob ng mga drug lord. Maalala nyo lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Nakinabang po ang Pilipino. Tinaya niya po ang kanyang buhay dito. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot.